Okay, ayun na nga mga ka-agri. So ngayong umaga guys, magpapakain tayo nitong ating mga alagang manok. So dito sa farm, so dito tayo sa ating farm, half-hectare farm. So meron tayong mga alaga dito na manok. Early in the morning, sila ang gumigising sa atin mga ka-agri. So naririnig ko ang kanilang boses. It means na gutom na sila at gusto nilang kumain. So umaga, so ayun. Papakainin natin itong ating mga alagang manok. So nagpapakain ako nitong ating mga manok morning and afternoon. So ayan, yan ang ating mga manok. Meron tayong Plymouth Rock, Black Orpington, Black Australorp, and other breed na mga manok, no? So yan ang ating feeds. So ang aking pinapakain dito mga kakri is crack corn and mixture of pellets na ating binibili sa Agrivet Supply. So ayun, ang aking mga manok sinasanay ko silang pakainin dito sa loob ng net. So hindi ko sila pinapakain kung saan saan lang, kundi doon sa kanilang pakainan mismo. So meron ako area for feeding. So dito sila pinapakain sa loob ng net. So ayan, sumusunod lang yan sila sa akin. So kasi alam nila kung saan sila banda kakain. So saan ang area nila for feeding. So dito ang area for feeding mga agri dito sa loob ng net. So may nilagay ako na net dito na nakapalibot. Para nang sa ganun pwede natin silang maikulong after feeding, and then kung gusto natin sila mag-free na magkain sa mga damo, so bibitawan na natin sila, tatanggalin natin ang harang ng ating net. So ayan, dito ko sila pinapakain morning and afternoon ng ating feeding sa kanila mga kagri. So after feeding sa morning, ayan silang kakain, and then afternoon balik sila sa dito sa loob ng net, and then dito sila ikukulong. Nasa ganun di sila kahit saan lang dadapo. So dito lang sila dumadapo, dito sila natutulog. And alam ko kung saan ang area nila, no, for feeding and for sa kanilang pagtulog, no. Ayan ang ating mga manok mga ka-agri, more or less 50 heads ito nating mga manok, 50 heads na breeder, and then may mga sisiyo pa tayo, no, na mga bagong pisa, and meron tayong mga itlog na nililimliman na ng ating mga inahing manok. So ayan ang ating mga alagang manok. So mixture, iba't ibang breed ng manok. So free range chicken ang ating ginagawa nito. So ayan, nasa net lang sila. So dito ito located sa ating farm, only half-hectare farm, integrated farming. So ayan, ang mga manok natin is nakatulong din sila na maghapoksa ng mga pest, no, ng ating mga pananim, ng mga insect pest. So sila yung kumakain dito sa mga pest. Hindi na ako nag-spray ng mga pesticides kasi alam ko meron tayong mga manok through biological control, sila mismo ang kakain or maghanap ng mga insekto para kainin, no. So ayan mga ka-agri ang ating mga alagang manok. So free range chicken, dito ko lang sila pinapakain. So ayan, so Plymouth Rock, meron tayong Shamu. So ayan, Black Orpington and native chickens. So meron tayong mga native na mga manok dito. So ayan, kain lang tayo sa umaga. Sa susunod, bubuhayin mo sila ngayon, papakainin ka din nila pagdating ng panahon. So bubuhayin ka din nila pagdating ng panahon. So ayan ang ating mga manok. So meron din tayong mga manok na nakakulong. Kasi nga, ang iba sa kanila is lumalabas, no, mga ka-agri, and nakakapinsala. Hindi maiwasan na mayroong makalabas. So usually yung mga nakakalabas, yun ang aking hinuhuli, and kinukulong ko, no, nang sa ganun hindi sila maging kahit saan lang pumunta. Saan na papunta. So yan ang ating rabbit. So meron akong 2 heads ng rabbit. So ngayon is dadalang tao na itong ating rabbit. Buntis na yung siyang babae. So ang aking pinapakain, kung ano ang pinapakain ko sa manok, yun din ang aking pinapakain sa rabbit. So kung papakain tayo ng feeds, yun din ang ating pinapakain sa ating rabbit. So dito sa ating paitlogan, meron tayong nakita dito na isang maliit na itlog. So I think ito yung itlog ng ating maliit na manok, no, yung pandak natin na manok, and isang itlog. So yan is kinukolekta ko yan in the afternoon pagkatapos natin magpakain. So kinukolekta natin ang itlog. So bibilangin ko sa umaga kung ilan lahat, and then pagkahapon kukunin ko and ating ilalagay sa incubator after 1 week. So kinikip natin sila ang ating mga itlog, and then after 1 week doon natin siya isinasalang sa ating incubator. So ayan, so meron tayong 3, meron 2 kanina plus 3 is 5, and then ito 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. So nasa 17 pieces ito nating itlog andito na area.
2, 4, 6, 8, 10. Plus tatlo, 13. Plus yung dalawa kanina is 15. So, nasa 15 na ang ating itlog. So, aking binabilang, makakagin din ako ilan ba ang ating makukolekta. So, ayan, punta ako sa kabilang paitlogan. Tingnan natin kung ilan ang itlog. So, ito ang ating mga manok. So, meron dyan nakakulong na nagalimlim. Nagalimlim na siya sa ating kanyang mga itlog. So, ayun. So, dito napapakain din tayo dito sa loob ng kulungan. So, ayan ang ating plymouth rock. So, nagalimlim siya. So, pwede rin pala maglimlim. Aside sa nagpapa-incubate tayo, ang iba is pinapalimliman na natin sa ating mga manok. So, ayan ang ating mga buff Orpington. So, ayan mga buff Orpington natin mga ka-agri. So, ito sila ang usually pumupunta sa ibang farm. So, nakakapinsala. Kaya, hinahuli ko, kinukulong. No, usually, ito sila. Ganito kalalaki ang pumupunta. At lumilipad, no, nakakalabas. So, ayan, kinukulong natin sila. And then, ito is naglimlim na. Meron tayong dalawa na nagalimlim. So, yan ang ating buff Orpington, Rhode Island Red, and Howard. So, dito din sa kabila, meron din tayo ditong mga manok. No? So, meron tayong nakakulong, meron din tayong naka-free range. Then, after pagkahapon, mga 2 p.m., ito is binabitawan ko din ito sila. Hindi nahuliin ko din paggabi. Kasi nga, alam ko pagka umaga is pumupunta sila sa ibang farm. So, kaya inahuli din natin. 2 p.m., binabitawan ko sila, inayaan ko makakain. And then, paggabi na, inahuli ko sila para hindi makapaminsala pag umaga. So, ayan ang ating mga pulit, no? So, mga manok natin. So, ayan, ang iba, ubos na nilang pagkain dun sa kabila. So, umihigi na naman sila, no? Ayan, pinapakain. So, I hope na maging successful ito ating poultry production. Nang sa ganon is, meron tayong papadami. So, ito, medyo madami dito na side ang itlog. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. 17 pieces na itlog plus 15 nasa 32 pieces na ang ating itlog. So, kukolektahin ko ito pagkahapon and then isasalang natin sa ating incubator. So, meron tayong 32 pieces na itlog, no? Lahat-lahat ngayong araw. So, nasa 32 pieces. So, at least, meron tayong meron naglilimlim at meron tayong ini-incubate. Magpaplano kung magpaparami tayo ng mga piso or sisiyo, mga ka-agri. So, ayan ang ating mga hulo shamok. So, ito sila is nakakalabas din. Kaya kinakulong natin. So, ito sila ang mga medyo taas kung lumipad, no? Kinukulong natin. Yan ang ating mga manok dito sa farm. So, I hope na-inspire kayo, no? So, ako is kakasimula ko lang mag-alaga ng manok. And then, I hope na magdami. Ang sa ganun is makapagbenta na tayo and kikita. So, makakabawi tayo sa ating mga gastos, no? So, hanggang sa ngayon, di pa ako nagbebenta, mga ka-agri. Pinaparami ko muna sila. Maybe, sa kalagitnaan nitong taon is makakabenta na ako. After nitong makapisa ng mga sisiyo, magbebenta ako ng sisiyo. At the same time, kung gusto nila is per kilo, magbebenta din tayo ng per kilo, mga ka-agri. So, ang ating presyo is depende sa klase ng manok o uri ng manok. So, kung hybrid siya ng manok, medyo mataas ang presyo. Pero upgraded lang, so nasa makamasa na presyo, no? Kung magkano ang presyo sa palengke, doon na natin presyo. So,